Mayang adlaw, Pastor Eric here, no? Magatod na pod o pagtulunan gikan sa Biblia. Ang titulo sa akong i-share, ang kahadlok sa tao mao'y litag. Ang text is Proverbs chapter 29, verse 25. The fear of man bringeth the snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. No? Maigsuon, daghan kayong tao karon na dili kapuyo sumala sa kamatuoran tungod kay nahadlok sila sa tao. Nahadlok sa opinyon sa uban, rejection, persecution, pagkawala sa relasyon, pagkawala sa reputasyon, o kahadlok ka mahimong lain sa mata sa kalibutan. Dagan ang kay malo unsay sakto, apan walay kaiso mo barog. Dagan ang gitawag sa Ginoo sa pagpamatuod, apan gipili nila ang kahilo. Dagan ang kabalo nga kinahanglan nilang tiyaan ang sala, apan nahadlok unsay isulti sa ilang barkada. Ug mao kini ang litag sa fear of man. Dili lang kini emosyon, dili lang kini kahadlok, kini mahimong kapos nga makapahunong sa pagsunod o obedience. Ang fear of man mahimong mopahilom sa truth, kamaturan, mopahuyang sa preacher, mopadunot sa conviction, o mahimong inungdan sa pag-compromise. Apan ang fear of God naghatag o boldness. Ang fear of man mao'y litag, no? Sa atong basa nga text kaganina, iyon pa, the fear of man bringeth a snare. Ang snare sa Biblia, usa ka litag para dakpon ang usa ka hayop. Ang litag dili permi klaro, tago gyud kini siya, no? Mao po usab ang fear of man. Dili nimo mabantayan nga nabitik na ka, mahimong kontrolado ka sa opinyon sa tao imbis unsay gusto sa Ginoo. Mahimo nang unsay ingon nila. Ang tao nga kontrol sa fear of man dili mosulti sa kamatuoran o truth, dili mo disiplina, dili mo padayag sa gospel, dili mo tindog kontra sa sala. Kay mas importante na kaniya ang approval sa tao kaysa approval sa Dios. Yun pa sa Galatians chapter 1 verse 10, for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Yung pa ni Apostle Paul, no? Murag estudyante ba, nakabalo na nga sayop ang cheating, diba? Apan ni kopya gyapon kay basin ma-outcast siya sa barkada. Daghang Kristohanon kabalo unsay kamaturan o truth, apan ni kompromiso
aron lang dili ma-reject. Ug ang peligro ani, ang fear of man makahimo o compromise bisan sa mga kusgan nga tao sa Biblia. Si Pedro naadlok sa tao o bininay kang Hesus, no? Pakita nato rin siya sa Matthew chapter 26 verses 69 to 75. Si Pedro proud kayo gani pisulti, bingon siya, no? Ina niya si Kristo, though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. Grabe, no? Proud kay siya, musultiana ba? Sa Matthew chapter 26 verse 33. Apan pagabot sa pressure, nahugno siya, no? Nalaglag. Usa ra ganito kadalagang alaga. Nagani ang nangutana, weren't you with Jesus? O si Pedro didili namakak o ditunglo pagani, no? Kano sa fear of man kahadlok sa tao, no? Fear, no, can make you deny what you deeply know is true, no? Si Pedro naikukma kang Hesus, tinuod ang iyang faith o pagtuo. Apan sa moment nga mas nidako ang kadlok sa tao kaysa fear of God, naugno ang iyang courage, no? Ang iyang kaisog, no? So cowardice is not merely feeling fear, no? Tanang tao makabatig yun o kadlok. Even Elijah feared, even Jeremiah, no, feared, even Paul experienced trembling, no? Apan ang biblical cowardice mao kung ang fear na ang nagari sa imong obedience, no? Nailista na, no, ang kahadlok sa tao sa kahadlok sa Dios. So dagang magtuto sa workplace, dili mo ang nga save sila. Sa classroom, dili mo ampo. Sa pamilya, dili mo pa matuon. Sa simbahan, dili mo tubag sa tawag sa Dios, no? Dili tungod kay walay kamatuoran o truth, kundili kay kontrolado sila sa kahadlok, no? Apan dili lang si Pedro ang naapektuhan sa fear of man. Usa ka gobernador sa Roma ang ni kompromiso sa kamaturan. Kinsa ni siya? Si Pilato, no? Si Pilato ni kompromiso tungod sa panon. Mabasa nato na siya sa Matthew chapter 27, 22 to 26, no? Si Pilato mismo nakakita na inosente si Jesus, no? Pero sa Matthew 27, 24, mingon siya, nangugas sa kamot. Ingon pa niya, I am innocent of the blood of this just person, no? So kabalo siya sa truth, no, sa kamaturan. Kabalo siya na sayop ang kadaganan, ang crowd. Apan tungod sa pressure sa tao, iyang gitugyan si Jesus aron ilansang. Fear of people can silence conviction, no? Dagang tao adunay conviction, adunay truth, adunay calling,
apan tungod sa pressure nahilom, ming back out, may kompromiso. Public pressure is powerful without fear of God. Ang crowd, kusgan. Ang social pressure, kusgan. Ang kultura, kusgan. Apan mas kusgan, dapat ang fear of God. No? Kani, yun pa sa Acts chapter 5, verse 29, yun pa, we ought to obey God rather than men. Karon makita na to, inormalize na ang sala. Kani gi-celebrate ang rebellion, no? Gimakang pagkabalaan, no? Ug dagang nahadlok mahimong different apan sa Kristohanong kinabuhi was never meant, no, to blend in. Itawag kita sa pagbarog, no? Pagmata, igsuon, no? Gani, no? Bisan gani ang mga religious leaders sa panahon ni Jesus napiktuhan sa fear of man. Dagang nito apan nahadlok muangkon. Sa John chapter 12 verses 42 to 43, ingon pa dito, nevertheless, among the chief rulers also many believed on him. But because of the Pharisees, they did not confess him. No? Kano man nga wala sila miangkon. Okay? Yung pa diri, for they love the praises of men more than the praise of God. Mao kinang sentro sa fear of man. Mas importante sa ila ang acceptance. Mas importante sa ila ang image, ang reputasyon, ang pakpak, no? Applause kaysa obedience. Secret belief without public surrender is dangerous, no? Dili ego nga internally convinced ka, kinahanglan adunay public obedience. Sa Romans chapter 10 verse 9 nagaingon that if thou shalt confess with thy mouth that Lord Jesus, no, ibuhat yun, no? So yung pa nila, fear of rejection can imprison us all, no? Dahil mga tao gusto mo doon sa Ginoo, gusto magpa-bautismo, gusto mo biya sa sala, gusto mo tubag sa kuling, apan nahadlok unsay isulti nila, no? Mga igsoon, ayaw itugyan ang imong eternidad sa opinyon sa temporary nga mga tao. Mao nga, sige, balik-balik ang command sa Diyos sa mando, no? Yung pa, ayaw kahadlok, do not fear. Makita na to sa Biblia 365 kabisis. So kung sumaho na to, murag inadlaw-adlaw, dili kita magkadlok. Ang Diyos nagatawag sa iyong mga tao nga magmaisugon. Kani sa Joshua chapter 1 verse 9, yun pa, be strong and of a good courage, be not afraid, no? Courage is commanded. Ang courage dili personalidad, kini siya
obedience, no, pagsunod. Ang kaisog dili absence of fear, kini obedience bisan na fear, no. Fear of God, no, yung panila produces boldness. Yung pa sa Proverbs 14:26, in the fear of the Lord is strong confidence. Kung dako ang Diyos sa imong pananaw, mugamay ang tao. Apan kung dako ang tao sa imong pananaw, mugamay ang Diyos, no. Sa Isaiah 51:7, itudluan yun ta, fear ye not the reproach of men. Sa 2 Timothy chapter 1:7, yun pa, for God hath not given us the spirit of fear, no. Ang spirit nga gikan sa Dios na ay kusog, na ay power, na ay gugma, love, o sound mind, dili bandage, no. Ang mga leon, dili na sila mangayo o permiso sa mga karnero aron mudahonog. Ug ang tinuod nga Kristohanon dili pud mangayo o permiso sa kalibutan aron mosulti sa kamatuoran. Apan adunay seryoso nga warning ang Biblia batok sa kinabuhi nga gikontrol sa cowardice, no. Pagkatalawan, no. Iyon pa, ang kahadlok nga naghari sa kinabuhi delikado, no. Kani sa Revelation chapter 21:8, mingon dito, but the fearful and the unbelieving shall have their part in the lake which burneth with fire. Kini dili siya pasabot ka ang tao nga nakapati o kahadlok, impyerno dayon, no. Kay kung mao pa, wala gyud maluwas, no. Ang point na ini, no, ang punto nini, ang kinabuhi nga perming control sa fear, imbis obedience, delikado kayo, no. We must, no, yung paniri, be persistent. Ano man, persistent compromise reveals the heart, no. Kung permi mo deny sa kamaturan, kung permi mo compromise, mo backslide, mo helom sa gospel tungod sa tao, nagpakita kini nga adunay mas dakong Dios sa kasing-kasing kaysa Ginoo, no? Kapait. So Jesus must be worth more than approval. Sa Luke chapter 9 verse 26, nagaygon, whosoever shall be ashamed of me, itong maulaw niya ba, no? So ikaw, pangutanon, ang pangutana, mas bililyon ba si Kristo nimo kaysa reputasyon? Mas bililon ba si Jesus nimo kaysa acceptance, no? Apan salamat sa Dios, dili kutob sa kapakyasan ang istorya. Ano man, kay si Pedro gani nga nahadlok, nahimo pang bold witness, no. Ang Espiritu Santo makapabago sa mahadlokon nga tao. Sa Acts chapter 4 verse 13, iyon pa, when they saw the boldness of Peter and John, kitsa ni si Pedro, no, nga once binigay kang Isus, kung sa may nausap, napuno siya sa Holy Ghost, no, na filled sa Holy Ghost, no. So makita na to, God
transforms fearful people, no? Ang gospel dili lang mapasaylo, kini usab mag-usab, no? From cowardice to courage, from silence to preaching, from compromise to conviction, no? Now, yun pa, boldness comes from surrender and spirit-filled living, no? Dili pinaagi sa personality, dili pinaagi sa education, pinaagi sa presensya sa Diyos. Ang usa ka putaw nga gibutang nato sa kalayo mahimong mapula ug musidlak sama sa kalayo. Mao pod ang tao nga permi uban sa Dios mausab-usab, no? Lagi kausapan. So mga igsoon, dagang tao karon ang bihag sa fear o kahadlok, no? Dagang fear of death, fear of rejection, fear of future, fear of surrendering to God. Ug ang pinakadakong tragedy, no? Dagang nahadlok modol kang Kristo tungod sa opinyon sa uban. Tuo mo na, no? Ug ang pinakadakong desisyon, no? Unsaon nimo si Jesus? Si Pilato nang utana, no, sa Matthew chapter 27:22, yung pa niya, what shall I do then with Jesus which is called Christ? Ha? Karausab ang pangutana karong adlaw. Unsay buhaton nimo kang Hesus? Magpabilin ka ba, no? Control sa tao, control sa garbo o pride, control sa kahadlok, o mutubag ba ka sa Ginoo? Okay? Gani si Jesus, no? Jesus himself faced rejection for you, no? Si Jesus kisalikway, si Jesus kipakaulawan, si Jesus kibiyaan, kilansang, pero wala siya mo undang tungod kay kihigugma kaniya. Sa Isaiah 53 verse 3 nagayon, He is despised and rejected of men. Yet si Jesus wala mahadlok sa cross. Aron ikaw ug ako dili mawadan o paglaom. Mga igsoon, pila na katuig nga nahadlok ka mutubag sa Ginoo. Nahadlok magbago. Nahadlok mubiya sa sala. Nahadlok unsay isulti sa barkada. Nahadlok mawala ang relasyon. Nahadlok mahimong religious. Nahadlok mahimong lain. Apan tanawa kini ang mga tao nga imong ikadlukan dili makaluwas sa imong kalag. Ang crowd, no, ang kadaghanan nga imong giplease dili magpakamatay para nimo. Mamiya pa gani, di ba? Ang kalibutan nga imong gi-impress
dili makahatag og eternal life. Si Jesus lang. Ang tingog sa crowd, no? Sa usa ka adlaw, ang tingog sa crowd mahilom. Ang likes mawala. Ang opinion mawala. Ang popularity mawala. Apan ang imong kalag eternal. Sa Mark chapter 8 verse 36, yun pa dito, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Diba? Ayaw tukuti nga ang fear of man mo'y mahimong litag nga magdala nimo palayo sa Dios. Karong adlaw, ang Ginoo nagtawag, come unto me. Dili niya gipangita ang perfect. Gitawag niya ang willing. Ang willing. Dili importante unsay isulti sa uban. Importante unsay isulti sa Dios mahitungod nimo. Yun pa sa Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No? Karon, kung kabalo ka na kinahanglan na ka maluwas, kung kabalo ka na kinahanglan na ka mubalik sa Ginoo, kung kabalo ka na kinahanglan na ka mubarog sa kamaturan o truth, kung kabalo na ka na kinahanglan na ka mo surrender, igsoon, ayaw na pag-ulat, ayaw na tukuti ang fear of man kamupugong sa imong disobedience. Sa imong obedience, sa imong pagsunod. Dool kang Kristo, parog alang kang Isus. Kaya ang fear of man mao'y litag. Apan ang musalig sa Ginoo mahimong luwas. No? Amen? Okay. Magkampo ko sa imo igsoon. No? Magkampo ko. Lord, salamat sa karon nga adlaw nga na padayag na mo ang imong pulong na kami dili kami magkahadlok sa tao kundi magkahadlok kami kanimo. Mas dapat ikaw ang kadlukan ki namin mi at tubangon unya nga kamaturan na kami mamahuli o mga tubang kanimo. So dili na mo kinahanglan i-please ang pang tao kundi ikaw lamang ang among i-please. Salamat tani nga pulong nga napahambit karon. Salamat sa imong kayo ka namo, sa imong gugma o sa imong pagpasaylo. Ikaw yun ang among gikinahanglan, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw, igsoon.